Pakaigan, sinusulong ng Department of Interior and Local Government at Metro Manila Development Authority ang partial parking ban sa mga kalye sa NCR. Sang-ayon diyan ng Metro Manila Council pero ang bawat LGU raw dapat ang magtakda ng mga patakaran. May unang balita si Darlene Kai. Sa September 1, nakatakdang maglabas ang DILG ng final version ng mga polisiya sa isinusulong na regulasyon sa street parking. Ang nais dito ni DILG Secretary John Vic Remulla, bawal mag-park sa mga pampublikong kalye sa Metro Manila mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi. Kabilang ang mga maliliit na kalsada o tertiary roads. Damay kung sakali ang mga sasakyang nakapark sa tapat ng bahay ng may-ari. Isa sa mga apektado niyan ay si Joseph na nakaparada sa tapat ng bahay sa Quezon City, ang 4 na sasakyan na pinapasada bilang school service at gamit sa ibang negosyo. Wala kasing parking eh. Tapos yung one-side parking lang talaga dito. Yun. Tapos sabi nyo nga po one-way naman. One way. One way ma'am. Tsaka walang kasalubong. May mga nakikipark din sa kanila kapag kakain. Magbawal na mag-parking sa street. Hindi na kami makakakuha ng customer na siyempre matatakot sila baka mahuli, matikitan. Mahihirapan din daw si Raya na sa kalsada rin ipinapark ang pinapasadang taxi. Sumusunod naman daw sila sa sinabi ng barangay na one-side street parking lang. Baka pwede naman sa ibang side na pwede mag-park yung ibang sasakyan or depende sa pinaka-highway na lang, tanggalin nila yung nagpa-park. Panukala naman ni MMDA Chairman Don Artes tuwing rush hour na lang o tuwing alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 sa gabi ipatupad ang ban. Tutol naman ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP sa de oras na ban. Dapat daw total ban. Sagabal daw kasi ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa daloy ng trapiko lalo na sa emergency services. Hiling naman ng Automobile Association Philippines sa pamahalaan maghunos dili sa pagpapatupad ng ban. Hindi pwedeng basta sabihin mo bawal, walang pupuntahan yung mga tao. Hindi mo pwedeng basta sabihin bawal bumili ng kotse. Dapat daw magkaroon muna ng parking facilities, lalo't marami raw bahay, apartment o establishmentong naitayo na ang walang sariling parking area. Kailangan mag-set up naman ng government, local government, ng mga parking buildings or parking lots. Kasi saan papark yung nabili na nila yung kotse. Pero nakatira na sila sa isang apartment na wala namang parking. So, anong mangyayari? Noong 2022, ipinanukala ni Marinduque Representative Lord Alan J. Velasco na i-require sa pagpaparehistro ng sasakyan na magkaroon muna dapat ng sariling parking space. Ngayong 20th Congress, naghain ng parehong panukala si Capiz 2nd District Representative Jane Castro. Para naman kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, suportado nila ang panukalang ito ng DILG pero sana raw wag sa lahat ng kalye ipagbawal ang parking. Yung mga kalye na hindi naman natin matuturing main roads o secondary roads at yung mga kalye na hindi naman po bahagi ng mabuhay lanes, maaaring minsan po ay one-side parking, maaaring minsan po ay oras lamang ang pagparada. Mainam daw kung hahayaan ang LGU na maglatag muna ng panukala sa mga kalye sa kani-kanilang lungsod. Yan din naman daw ang plano ng MMDA na 1 buwan daw pag-aaralan ng panukalang ito. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.